Isa sa gusto kong luto ng bangus ay paksiw na ang ginamit na suka ay yung galing sa niyog. Kapag ganitong luto, siguradong mapapakamay tayo ng kain. Magandang araw! Kahit ganitong mainit ang panahon dito sa amin, kailangan pa rin na magtanim ng mga gulay para mayroong panlibreng pang-ulam at hindi lang yon, makakabenta rin, mas lalo na kung maraming itinanim. Ito yung tinamnan namin ng kamatis dahil namatay na yung mga kamatis na tanim namin dito, kaya kalabasan naman ang ipapalit namin na itatanim. Kinahaponan, pumunta na kami dito sa aming mga alagang kalabaw para ilipat na sila ng kanilang pagsusugaan para makakain sila ng maayos. Ang hirap ng magpakain ngayon ng mga alagang kalabaw dahil halos wala na nga kami mapagsugaan. Pagbalik ng bahay, nagbuhat na rin kami ng mga tuyong kahoy na nakita namin dito sa aming mga pinagsugaan. At habang hinihintay nga namin yung aking pangalawang anak, nagbabadya na nga yung ulan at medyo malakas na nga din po ang hangin. Kaya sabi ko ay umuwi na kami. Tapos pumunta kami ni Bunso kumuha ng bunga ng papaya na hinog at ganoon na rin ang hilaw. Pagdating namin ng bahay, pumunta kami nagpakain ng aming mga alagang pato. Si Bunso na nga ang pumunta doon nagpakain at ako nga'y nagputol-putol ng mga panggatong namin dito sa bukid at baka nga ay biglang umulan. At habang nagsasaing, pinipilian ko na din itong mga piko na mangga na pinitas namin ng tanghali. Dahil luto na nga yung aking sinaing, kaya eto na nilinisan ko na din yung bangos na aking lulutuin na pang-ulam namin ngayon dito sa bukid. Yung ganitong bangos ang gustong-gusto ko, yung makapalang taba sa kanyang tiyan. Yung taba pala ng mga isda, mas lalo na yung ganito mga bangos ay maganda pala sa puso. At isa nga rin ito sa mga isinuggest ng doktor ng aking asawa sa heart na dapat ay kumain siya ng mga isda na yung maraming taba. Pagkatapos ko nga maihanda na yung mga ricado, nilagay ko na nga dito sa kawali, pati na rin yung isda at ito hinugasan ko na rin itong sili na ipanlalagay ko dito sa aking paksiw. Gustong gusto nga namin yung ganitong variety ng sili dahil kahit marami kang lutuin ay hindi ka mahahalangan or hindi ka maaanghangan. Ang suka nga pala na ginamit ko dyan ay suka nga na galing sa nyog at yan pa nga ay nanggaling sa probinsya ng aking mother-in-law. Sinalang ko na nga yung kawali at pagkaraan lang ng ilang minuto, naluto na nga yung aking paksiw na bangos at pwede na nga kaming kumain. Madalas ang parte ko sa bangos ay talagang yung buntot dahil ako lang yung matyaga na nagtatanggal ng tinik dahil ang parting buntot nga ay pagkarami-raming tinik. Ang bango ng aroma ng paksiw na niluto ko dahil ang suka na ginamit ko na panluto ay ito nga yung suka na galing sa nyog. Pagkatapos kong bigyan ng sariling pagkain yung bunso kong anak ay kumain na rin ako. Ang sarap talagang kumain kapag ganitong nagkakamay. Kalimitan bangos ang niluluto ko. Mabuti na lang at di nagrereklamo yung isa kong anak. Alam naman kasi niya na dapat isda at gulay ang kailangan kainin ng papa niya. Ang sarap din itong siling haba na ito dahil hindi maanghang. Di ko alam kung may ganitong sili din sa lugar ninyo. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.